ngayon guys, nafe-feel ko na nga talaga na merong mangangatog ang mga itlog. So ito na nga po yun guys. Ito yung balita. DOJ to give Marcos briefer on legal option for possible ICC warrant. Nako po, masakit na naman to sa mga mata nila Digong. Talaga nga namang mukhang kailangan na nilang madaliin na mapabagsak si PBBM. Ousted Marcos! Yan po yung sigaw nila palagi. Kasi ito na guys. Sabi ko sa inyo sa mga nagsasabi dyan na masyado silang nahihinaan kay PBBM dahil nga, di ba palaging sinasabi ni PBBM na ang ICC ay wala pong hudikatura sa ating bansang Pilipinas. Kaya hindi tayo makikipag-cooperate. Yes guys, sinabi po yun ng ating presidente pero meron po yan dyan behind the reason. Alangan naman sabihin niya na papapasukin na natin ang ICC, di nagkagulo yung mga kabilang kubol. Ngayon pa nga lang guys, samot-saring issue na, nagdo-double timing na yung mga ginayupak na yan, 'di ba? What if pa kaya pag sinabi ni PBBM na papapasukin niya ang ICC, di ba ini-sniper na siya ng mga yan. So, syempre guys, marunong din maglaro sa politika itong si PBBM. Kung itong si Digong nga po guys, ang kampo nila Digong ay gumagawa ng the plotters, ito namang si PBBM, the silencer. Kaya sa mga nagsasabi na weak daw si PBBM, na bakit hindi niya daw madiretsa, na sabihin na papapasukin ng ICC, abay baka po guys magkaletse-letse tayo dito. Alam nyo naman na double timing na yung kabila, mas maganda pa din yung silent yung atake, yung magugulat na lang sila. Yung ginagawa ng hakbang maisog, kita nyo, 'di ba? Kitang-kita at obvious na obvious na demolition job, 'di ba? To demonize the credibility of the president. Yan po yung ginagawa ng kabilang kubol at very obvious. Ngayon naman, itong si PBBM, hindi mo yan maririnig na magre-rekta na sasabihin na papapasukin natin ang ICC, pero tingnan nyo yung kanyang mga galamay. Lumalakad at gumagalaw yan. So ngayon nga po guys, binigyan po ng DOJ ng briefer on the legal option for possible ICC warrant arrest. So parang ganito guys, what if, 'di ba? Nandito na yung formal arrest warrant ng International Criminal Court. Ano yung gagawin ng ating presidente? Kasi guys, kahit sabihin ng ating PBBM na hindi niya papapasukin ang ICC, ang desisyon po, ang policy making ay nagbabago. Lahat po guys nagbabago pag nandito na. So ngayon nga po guys, makinig kayo. Itong DOJ, binigyan niya ng advice, ng briefer, itong si PBBM na yung mga dapat nating gawin kapag nandito na yung International Criminal Court. So, di ba, laging sinasabi ni PBBM na ayaw niya sa ICC, di ba? Pero yung DOJ, nag-instruct. Anong instruction niya? Binigyan niya ng briefer. Itong si PBBM na ano nga ba ang mga possible na gagawin natin kung sakaling nandito na ang ICC. And take note guys itong balitang to, yan nakikita nyo naman 'di ba? Yung DOJ to give Marcos briefer on legal option for possible ICC warrant of arrest. Kung wala silang pakialam, kung ayaw nila ang ICC, wala nang mga ganitong balita. Wala na yung magbibigay ng advice itong si DOJ kay PBBM, wala na yung magsasalita ng mga speaker dyan, pag-usapan yung ICC, kumbaga walang susuporta sa sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes. Kaso guys, ang nangyayari, tingnan nyo, 'di ba? Yung DOJ, nagsasalita na din. Although hindi pa naman sinasabi na papapasokin ng ICC, pero nagbigay na ng legal advice. Ano yung ibig sabihin nito? Alam kasi nila na malapit na nga po talaga guys ang ICC. Kaya nagpaparinig na nga sila. Pero hindi nila pwedeng idirekta na papapasukin nila ang ICC. Kasi, di ba, tingnan nyo, mayroong mga plotters na silang ginagawa.
yung sa Senate hearing. Alam naman natin na bayad na itong si Morales, kumbaga witness for hire itong si Morales, kasi since 2000 pa pala ginagawa na ni Morales yung ganyang estilo na bigla-bigla na lang susulpo tapos magpo-false testimony. So alam na natin yan guys na questionable talaga ang credibility nitong ni Morales. Anyway, nakikita niyo yung ginagawang movement ng kabilang kubol, 'di ba? Hakbang ng Maisog. What is the main objective? What is the main purpose of Hakbang Maisog? To demonize, to destabilize, and wasakin ba yung imahe, papangitin ang imahe, ang credibility ng ating presidente. Alam ko guys na napapansin nyo yun, hindi lang naman ako yung nakakapansin. Pero syempre, itong ating presidente, alam ko din na napapansin niya ng ating presidente. Pero you know what guys, ito yung kanilang atake. Silent lang. Diba? Sige, go ahead. Sige, anuhin nyo ako, demolish nyo ako. Sige, go ahead. Nandito naman kami, papakulong namin kayo. Diba? Ganon. Kumbaga, laruin ang laro, 'di ba? Kung mapaglaro ka, lalaruin ka. Kasi itong si former President Duterte, siya yung tinaguri ang frustrated chess master eh. Yung gusto niyang i-checkmate itong si PBBM, pero hindi niya ma-checkmate. 'Di ba? Nanggigigil sila. Lagi nilang sinasabi, weak leader, bangag, adik, pero hindi apektado itong ating presidente. 'Di ba? Hindi naapektuhan. So ngayon nga po guys, wala silang other way kasi lahat naman ata ng mga plano nila is pumalpak, yung withdrawal of support, palpak, separation calling, palpak, pakikipagbati kay PBBM, palpak. Ang dami nilang naging plano, lahat palpak, pulburon video, palpak. Siguro dito lang ata sila nag-succeed sa sa Senate probe kasi ginamit nila yung Senado, pero according sa ating mga analysis, nakita talaga natin na itong si Morales ay tinaguri ang witness for hire. Nako, the platters, lalo na itong si GMA, allegedly, di ba, kakampi nila Duterte. Kumbaga, tinuturo ni GMA, allegedly, itong mga ginawa niya kay ERAP na pwedeng ma-apply kay PBBM, pero na-checkmate natin, guys, na itong si Morales, di ba, is, during time of 2002, si Morales, siniraan niya si Ping. Which is kaya siniraan si Ping dahil kay Rosebud at kay Victor Corpus. Pero si Victor Corpus nagsorry naman at sinabing hindi totoo lahat ng kanyang mga sinabi. Matatandaan ninyo na itong si GMA galit kay Ping. So dinidemonize nila itong si Ping Lacson tapos biglang lumabas itong pangalan na Victor Corpus at Rosebud na inaakusahan itong si Ping na nag-a-addict daw narco-trafficking, tapos money laundering. Tapos yung witness nila na totoo yung kanilang accusation ay si Morales. 'Di ba? Alam nyo guys, halata na. Sino yung nagpatakbo ng run sa early campaign? 'Di ba si GMA? Pero lahat 'yan guys, speculation lang natin hindi natin sinasabing totoo. Pero if you will try to connect the dots, 'di ba? Si Morales, history niya na yan, yung pagiging sinungaling. Diba? Ginawa na nila kay Ping noon, ginagawa nila ngayon kay PBBM. Kaya walang PDEA document kasi gawa nga lang yung file na yun, yung PDEA document file, gawa lang yun. Diba? Anyway, kung yan yung pinapaikot nyo dyan sa Senado, wala ding lihim ang hindi nabubunyag. Diba? So, ibabaon yan sa hukay yung mga pinagsasabi ninyo. Nako, tingnan nyo tong balitang to. Nagbigay na ng instruction ang DOJ about sa possible arrest warrant ng ICC. Sino nga ba yung possible arrest warrant na huhulihin? Walang iba kundi sila Digong. Bakit huhulihin? Dahil nga sa kanilang hindi makataong kawang gawa noong panahon ni Digong. Diba? Umigit estimated 30,000 yung mga natsibog nung panahon ni Digong. Kala nyo ata yung panahon laging pumapabor sa masama. Hindi. Lahat ng yan merong hangganan.
Anyway, yan po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.